Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Son of Wands, merong mga natanggal sa'yo. Merong ka mga na-release. Merong mga natanggal sa'yo na baggage. Ano ba yung natanggal sa'yo na yan? Negativity. Negativity. Maybe galing sa third party or sa mga kontrabida sa buhay mo. Ganun. Ganun. Kontrabido, mga ganun. Ano pa yun na yung mga natanggal sa'yo? May mga natanggal eh. Evil influences? Hindi. Negativity. Meron pa na mga natanggal sa'yo? Wala na. Negativity yan. Ano pa? Ang energy mo. Ito na lang. Ngayon. Ni-embody mo energy. Ito wala namang reversal to eh. The Maiden. Pure, kind-hearted, affectionate, no? So caring, so loving. Talagang pinaparamdam mo sa small animals or like rabbit, or maybe cats, dogs, and yung mga innocent na mga animals, mga ganun ba? Pinaparamdam mo na you really love them, you care for them, you have care for them, they're special, they're loved, they're appreciated. Yung nararamdaman nila na mahal mo sila, no? They feel comfortable with you, na hindi nakaka-intimidate yung energy mo. Full of love, soft and feminine and parang fresh and so loving, ganun ba? And natural. Simple lang, simple. Pero attractive as well. Attractive ba? Yeah, attractive as well. Yeah. And positive with the color yellow and fresh with the color green. Parang ang light ng energy mo kasi may mga natanggal na baggage sa'yo. Light, magaan, no? May natanggal kasi yung baggage sa'yo. Ano pa ang energy mo ngayon? One more. Queen of Earth, stable, anchored, secured, solid, kasi pentacle, di ba? Grounded, intelligent, or maybe entrepreneur or in a business, or kung hindi man ay may abilidad ka o may kapasidad ka sa pagninegosyo. Pwedeng magaling sa business pag nagnegosyo ka, or your intelligent pagdating sa negosyo, na may idea ka, no? Kung ano yung i-put up mong business, ganun ba? Nakakaisip ka ng mga idea, kung ano yung i-put up mong business, kung ano yung gagawin mo para kumita ka ng pera, mga ganun. With the color green, creative din yung mind mo. And reliable, yun yung mga energy ng reliable eh, kasi pentacle. Ayan. Kadalasan, mga good provider yung mga ganyan, pentacle. Talagang hindi nagpapabaya pagdating sa financial. Mga pentacle yung energy. Yan. Masisipag. Marunong mag-isip kung paano kumita ng pera. Mga ganun. Kung ano yung pwede nilang pagkakitaan na
Pwedeng trabaho or business, ganyan. Or diskarte sa buhay para kumita ng pera. Yan yung madiskarte. Lalo na yung negosyante. Lalo kung negosyante. Ganun. Diyan ka lang kayo maglaro na naman kayong dalawa. Ano pa ang energy mo ngayon? You have a choice. No? Ano tong pagpipilian mo? Kung ano yung sundin mo. Kung ano yung sundin mo sa side ng light or sa side ng darkness. Ganon. Sa side ng light or sa side ng darkness. You have a choice. Or pinapapili ka. Pinapapili ka. Ayan. So, ano pa ang tungkol sa iyo ngayon? Death in reverse. Hindi ka na mapipisti. hindi sa hindi mapipisti. Hindi ka na magkakasakit. No. Hindi ka na mag-overthink. Pwede ding overthink, yes. Kasi clarified by Nine of Swords. Hindi ka na mag-overthink, yung inaatake yung isipan mo. Yung parang hinahunt, ginugulo. Yung may mga nagsisend ng mga attacks, spiritual attacks sa isip mo. Mga ganun ba? Alam niyo naman kung ano yung ibig kong sabihin na spiritual attacks. Yung mga tulad ng mabulong, palipad hangin, mga ganun ba? Diba, ini-influensya nila yung isip ng tao na sinisindan nila ng mga ganun. Yan. Inaatake yung isipan, na-influensyahan. Yan, ganun. Hindi ka na ngayon ma-atake ng mga ganyan. So, yan ang energy mo. Yan. Hindi ka na magdurusa pa, mahirapan pagdating sa mga ganyan. Ano pa? Ang tungkol sa iyo ngayon. Upright ba yan? Yeah. Empress. And clarify by the shadow side. Ano to? Energy mo ba to? Empress ngayon? Yes. Shadow side. Pero clarified by the shadow side. Why? Bakit clarified ng the shadow side? Kasi hindi ka na emosyonal. Hindi ka na mahina. Hindi ka na weak emotionally kasi hindi ka na napiktuhan ng mga sinisent ng mga kaway. Ano? Yung parang ginugulo nila yung isipan mo ba? Yun na nga yun, di ba? Inatakan nila yung isip mo. So, yan. Kaya clarified ng ganon. Ibig sabihin, you're stable, comfortable na ngayon. Parang, ganyan na yung maging buhay mo. Hindi ka na nila ma-atake yung isipan mo. Ganyan. Hindi na nila ma-influensyahan yung isip mo. Hindi na mapiktuhan ang mga sinisent nila sa'yo. Yan. Ayun o. Komportable ka na, maging komportable. Ay, ganyan ka. Attractive, good-looking, and confident. May self-love. Pwede ngang tanggalin nila sa'yo yung self-love eh. Yung mahalin mo yung sarili mo. Na utusan ka nila, huwag mong mahalin yung sarili mo. Mga ganun. Di ba? Kung mapektuhan ka pa. Ganun yan eh. Pero ngayon, dahil hindi ka na mapektuhan ng mga sinisent nila sa isip mo, ng mga atake, hindi na nila masusuyo yung gusto nilang isuyo sa'yo. Hindi na nila ma-atake yung isip mo, ay mas lalo kang maging attractive nito. Ayun o, nagsisimula na maging attractive ka
and confident, and yung may self-love ka, may self-worth, ganyan. Kasi ano yan combination ng 4 queens ang empress na to. At maging peaceful na yung paligid mo. I mean, hindi yung paligid mo, you cannot control that. Kumbaga, maybe lipat ka na din sa place na peaceful, no? Kung saan ka man makalipat or titira, ay maging peaceful yung environment mo or peaceful yung environment mo. Parang ma-attract mo yung all good things in life na. Ganun, nagsisimula na ma-attract mo yung all good things in life. Yeah. And as well as, for sure, yun. Yan. Nagsisimula na ma-attract mo yung all good things in life kasi ito na yung energy mo, Empress. Ayan. Kaya kung nasa lugar ka na toxic, makakaalis ka na dyan. May layo ka na sa lugar na toxic na may mga toxic or evil dyan. Kasi hindi ka na fit sa kanyang lugar. Hindi na negative and evil and toxicity ang ma-attract mo. Instead, positive and good and all good things in life. Yan. Message sa'yo ng guide ko. Affirmations. So lift up your thoughts and energy, and to attract what you desire, use positive affirmations. Ayan. Affirmations. Ano pa ang message sa'yo ng guide ko? Huwag ka nang mag-grief. Mag-recover ka na sa pag-grief, sa kalungkutan, sa sadness. Mag-move on ka na sa manang wala sa'yo. Wag mo nang pagluksaan yan. Wag ka nang maging emosyonal dahil lang doon. Kasi, ano yun, masigit pa ipapalit sa'yo. Pa ibabalik. Ibibigay. Hindi. Para balance ka. Para balance ka, no? Hindi. Hindi daw para balance ka. Magkakaroon ng justice yun. Kung may mga gumawa sa ng deceit, scheme, evil, magkakaroon ng hustisya. Yeah, magkakaroon naman daw yun ng hustisya eh. Ibig sabihin, magpaparusahan sila. Magpaparusahan daw yan sila. Hindi ko na kailangan sabihin pa kasi yung guide ko ngayon. Kasi, secret na lang, no? Kung sino ang nag-guide. Ano pa ang message sa'yo? Message. Maybe upright ito. Pwede ba itong upright? Pahalang ba eh. Ano ba yan? Sinisilip ko. Layo. Teka, layusin ko. Layo kasi. Tatakpan ng ano din eh. Ng cellphone ko eh. Upright ba itong justice card? Hindi. In reverse daw yan. In reverse. Ayan. In reverse daw yan siya. Ano daw to? Itong justice in reverse. Ano kaya yan? Ano yan? Justice in reverse na yan dyan. May mga gumagawa ng injustice. May mga gumawa ng unfair, na mga humaharang, na mga
gusto kang pigilan, gusto kang hadlangan, gustong pumigil yan. Yan o. Gamit yung isip nila, gamit ang isip nila. Gusto lang kontrolin ka. Mga gumagawa ng injustice sa'yo. Meron daw mga ganun. Ayun o. Tapos, ano mangyayari daw dito sa mga gumagawa ng injustice sa'yo? Tingnan natin. Magiging unstable sila, guys. Mawala ng tibay, parang ganun. Hindi maging matibay na yung pundasyon nila. Hindi na sila maging secured and stable. Ganun. Para bang ano yun? Mawala ng tibay daw. Mawala ng kapit. Wala ng kapit. Hindi mawala ng kapit, mawala ng tibay. Kailangan kumukonek pa kung ano yung gusto iparating dito. Mawalan din sila ng positivity. Yun ang sabi. Mawalan din sila ng positivity. And yung maging goal-driven sila. Dahil mawalan sila ng positivity, mawalan sila ng yung parang passion and yung determination and yung pagiging goal-driven. Ganun daw na ipagpatuloy yung mga ginagawa nila. Ayan. Yun daw ang ibig sabihin dyan. Ano naman ang next na mangyayari sa buhay mo? Makaka-recover ka na sa sadness. Sa yung pagiging matamlay. Mawala na yun sa'yo, yung pagiging matamlay mo. Ayan. Mawala na yung kalungkutan sa'yo. Maka-recover ka na. Hindi ka na magiging malungkot. Hindi ka na maging emotional din. Yun daw. Hindi na din made-drain yung energy mo. Yun ang sabi. Ayan. Yun ang sabi. Kasi parang na-drain pala yung energy mo dito. Hindi na din made-drain yung energy mo. Ano yung magiging buhay mo na kaya? Ay guys, ang ganda. Guys, so, Ten of Pentacles. Hindi lang wish fulfillment, kundi kompletong buhay, kompleto na. May malaking bahay. Kasi malaking bahay, baka mansion yung titirahan mo, maraming pera. Kung wala ka pang asawa, mag-asawa ka. Basta ganun. Kompleto na. Magkaanak ka pa. Ganun. Kung wala ka pang anak. Or magkaroon ka ng partner na pwedeng mayaman. Abundant yung maging buhay mo doon. Ganun. Basta maging prosperous and kompleto. At ano pa? Stable daw. Secured ka.
financially abundant and secured ka. Magkakaroon ka daw ng loving husband. E di kung babae, yung person mo din, loving wife, no? Ganon. Pero kung babae ka, magkakaroon ka ng loving husband daw. Ipupursue ka ng magiging loving husband mo daw. Husband, kung babae ka, no? Pero kung lalaki ka, na maging loving wife mo, ano yung naman, uwi mo na ng bata ka, doon kay papi mo. Hanaw na. Sige na, doon ka na. Huwag maglaro, maingay yan. Para bang makajackpot ka ng treasure. Parang ganun ba? Ganun daw maging buhay mo. Parang magkaroon ng treasure. Treasure. Parang it's a treasure. Parang ganun. Ganun. Treasure. Treasure. Kasi yayaman ka eh. Naging prosperous ang buhay mo eh. Sino kaya itong mapapangasawa mo o maging asawa mo na, or yung magpupurso daw sa'yo? Sino yan siya? Wala pa, no? Someone na brave, kasi may color red, na mag-take ng action, na mag-start na gumawa ng move, action. It's action, Ace of Wands. Full of vitality daw to ngayon. And passion. And maliwanag. Nakikita niyo yung liwanag, positivity daw sa pagtitake niya ng action. Para bang nilalight up or na-vanish na yung mga negativity, yung darkness sa isipan niya. Simula na maging positive siya and inspired na mag-take na action, na capable na siya na mag-take na action, kasi para bang naging na siya, naging butterfly pati. From a cocoon into a butterfly, or from a larvae into a butterfly. Ganun. Nagkaroon ng transformation sa tao na to, na capable na siya na gawin yung hindi siya capable noon na gawin. No? So, kung hindi siya capable noon na mag-take na action sa'yo, kasi dumadaan pa yun sa transformation, parang larvae pa lang siya noon, no? Ganon. Ngayon, capable na siya na mag-take ng action. So, yan. Sikmao itong lupong to. Ano yung tungkol dito sa Ace of Wands na yan, na maging partner mo, mapapangasawa mo, basta makasama mo sa buhay na yan, na naging body ng Ace of Wands na yan, na yung energy niya is Ace of Wands. Kilala ka na ba niyan? Oh my gosh, yes. Kilala ka niyan at mukhang stagnant yung connection nyo yun, o kung ano meron kayo, stagnant. Hindi pa siya kumikilos. Hindi pa siya nag-take na action, stagnant pa. Pero ayan o, sisimula na mag-take na action yan, pagka ganyan. Kasi ayan na yung energy niya, Ace of Wands. Pero kilala ka niya na stagnant yung connection nyo. O nagkaroon ng connection sa inyo na, pero stagnant. O parang tenga, no? Walang nag-take na action, walang movement, walang gumagalaw, walang kumikilos. Pero tingnan nyo naman, at ganyan na siya ngayon. Capable na siya mag-take na action sa'yo. Ready na siyang mag-pollinate
Yung sa butterfly pa. Sa bulaklak. Kunwari, ikaw yung bulaklak, no? Siya yung butterfly. Oh, ready na siya mag-pollinate. Ano naman? Ano naman ang feelings nito sa'yo, ni Ace of Wands na yan, the person na bubuo kayo ng pamilya. Ayan, sa Ace of Wands, yung energy niya. Feelings niya. Ay, clarification of Six of Swords. Ay, umiiwas to, guys. Parang iniwasan yung ma-in-love sa'yo. Iniwasan yung ma-in-love sa'yo. Hindi siya iniwasan yung ma-in-love sa'yo. Iniwasan yung ipursu ka. Hindi, iniwasan niya yung puntahan ka. Iniwasan yung puntahan ka, lumalayo siya. Kasi ang tingin niya, hindi siya swertihin. Tingin niya kasi hindi siya swertihin. Ayan, ganyan yung feelings niya. Ayan. Pero ano naman ang iniisip niya? Wala tayong magawa kung ganyan yung kanyang feelings, no? At ito naman, ang nakakaalam nito, yung nag-guide lang, no? Yung nag-guide sa akin dito, ha? Gina-guide lang naman to, gina-guide lang naman ako dito, ha? Hindi natin magawang positive to. Kung ganyan talaga siya, no, yung kanyang feelings. So, hindi natin pwede ipilit na positive, no? Always positive yung feelings ng person. Ganun. Ang importante malaman yung totoo, no? Kung ano talaga, no, yung kanyang feelings. So, ganun. Ano naman ang iniisip mo yun ni Ace of Wands na gagawin towards you? Feelings lang yun. Okay? Mag-effort. Para bang gusto niyang mag-heal kasi yun sa feelings niya, sa emotion niya. No? Feeling niya, kailangan niyang umiwas. Kasi feeling niya lang yun. Kasi gusto niya yung kalmado, relax, healed yung damdamin niya. Hindi siya kabahan. Hindi siya matakot. Ayan. Na feeling niya pagka pinuntahan ka niya, mag-fail lang. Ganon yung naramdaman niya. Ganon yung feeling niya. Parang ano yun, parang may takot sa feelings niya. Hindi naman. Hindi naman. Basta ganon yung feelings niya. Let's move on here, no? Eight of Pentacles. Yung isip niya naman ay nagfo-focus sa'yo. Talagang todo effort, nagfo-focus sa'yo itong person na to. At may ginagawa to na continuous. O gusto niya mag-effort sa'yo. Hindi sa gusto niya mag-effort sa'yo. Focus yung isip niya yan sa'yo. Gusto niyang mag-put ng hard work sa'yo. Ng tuloy-tuloy. Hindi ganun. Yung isip niya meron tong ginagawa na continuous yung ginagawa niya. Para ba nagmamanifest? Ano ba yung nagmamanifest siya? Minamanifest niya. Kung minamanifest ka niya. Mga ganun. Yun na nga yung nakukuha ko dito kanina. Parang minamanifest ka. Yun nga ang sabi kanina sa umpisa pa lang ng guide ko. No? Sa isip ko yun sinasabi ng guide ko, guys. Ganun. Ganun na nga. Minamanifest ka continuously nitong tao na to. Nag-focus
Talaga nag-effort na i-manifest ka continuously. O yun ang gagawin niya. Yung tuloy-tuloy. O yan na yung ginagawa niya ng tuloy-tuloy. Ganun. Um, hmm? Walang blockage siya. Iniisip niya. Sa pag-manifest niya sa'yo. O, walang blockage sa isipan niya. Clear yung pag-manifest niya sa'yo. Clarified by Ace of Swords. See? Ano naman ang naisip nitong gawin, no? Na next move niya na gawin ni Ace of Wands towards you. King of Swords in reverse. Ano yung King of Swords in reverse na yun? Huwag nang patinggahin. Huwag na niyang pigilan yung emosyon niya, yung sarili niya, para hindi na matingga. Yung parang, yung kalmado lang siya, na relax na lang ginagawa. Para hindi na gano'n, no? Instead, ano yung naisip niyang gagawin towards you? Ano pa? In reverse. Wala pa. Wala pa, in reverse yan siya eh. Wala pa. Wala pa siya naisip na gagawin towards you. Na something stable. Wala pa eh. Minamanifest ka pa lang yun eh. Ano ngayon ang balak nun sa'yo? Balak naman. Ano pang balak din sa'yo ni Ace of Wands na person mo? Let's see. Mag-obserba pa lang, guys. Mag-obserba. Naku. Ang bagal niya kumilos pagka ganyan. Parang duwag. Wala, obserba ng obserba. Abutin siya ng siyam-siyam. Baka abutin ka ng sa pagtanda. Aga ganyan yung person na nakakairita. No? Parang pagka ganyan ay parang tamad na kayo umasa. Ang bagal-bagal kumilos, ang bagal-bagal mag-take na action. Parang maghanap ka na lang ng iba pag ganyan, no? Lalo kung wala kang person. At parang nag-aantay ka sa wala, ganon. Parang ang bagal-bagal niyang kumilos. Di ba? So, mga ganyan. Pero, yan naman daw ang makakatuluyan mo. Ang bagal, no? Parang ang bagal ng energy niya. Ang bagal ng niya. Parang, mahina. Parang bang, luwag. Luwag ba yung person mo? Luwag. Upright ba ito? Bangga, oy. Hindi naman siya duwag. Ano yan? Mahina lang siya, mahina. Hindi naman. Mabagal siya. Mabagal kumilos. Pag ganyan, yung mga babagal kumilos, na unahan ng iba yan. Oh. Pero siya daw eh. Siya daw ang mapapangasawa mo, yung tao na yan. Yan daw ang makakapiling mo. Ang magsama kayo. Bubuo kayo ng pamilya. Ganon. Siguro matagal-tagal pa. Ay, ewan ko. Ano ba ito? May divine timing ba yan sa inyong dalawa? Wala naman divine timing to. Wala. Ano yan? Inaantay lang talaga kung kailan kikilos yan sa'yo, yung tao na yan. Hindi naman. Hindi naman sinaantayan kung kailan kikilos yung tao na yan. Ano kaya ang possible na next move niyan sa'yo? Ni Ace of Wands na person na yan. Yan o. Ano kaya ang next move niyan towards you? Pipiliin ka niya kung may mga option siya. Yan siguro ng patagal. Dahil may option siya, may mga choices, meron siya mga priorities in life. Yan. Kung may option yan, kung may pinagpipilian, ikaw ang pipiliin yan.
Ano pa ang possible na next move ni Ace of Wands sa'yo na person? Next move. Yung mag-settle na eh. Para magkaroon ng stability sa inyo with the number 4. Secured. Ganon. With the number 4. Yung bubuo na kayo ng pamilya. Ganon. Hindi pa. Hindi pa. Yung ano tong emperor na to next move niya sa'yo? Mag ano muna yan, mag-take na action yan sa'yo. Yung manindigan siya. Yan guys, manindigan siya na ipursu ka. Na mag-take siya ng action. Manindigan siya. Yung maging decisive daw siya. And wala na makakontrol doon sa kanya. No? Na para bang shielded siya. Wala na makapigil, wala na makakontrol sa kanya na ipursu ka. Mga ganun ang possible na action yan, no? Towards you. Possible pa lang. Alam niyo, maging positive din siya. May color yellow dito, ganun. And driven ng desire niya to be with you. Ganyan. Kaya nga, ikaw yung pipiliin yan eh. And for sure, meron yung mga ibabasura or i-reject na mga person. Mga ganun. Dahil ikaw yung i-priority na niyan. Ikaw ang pinipili niya. Ano pa ang possible? Ano bang gusto mong sabihin sa'yo ni Ace of Wands na yun na person? The Wheel of the Year. Hindi siya positive daw na ano eh, na swertihin, na maingay po guys. Na palarin, no? Hindi siya positive na palarin siya, na swertihin siya, na ano, na mangyari yung wini-wish niya, yung gustong-gusto niya. Ganon? Hindi. Hindi ganon. Matupad yung kahilingan niya o yung wish niya. Hindi talaga eh. Clarified by ano. O maybe yung wish na iba, yung gustong mangyari ng iba. O yung gusto mo. Hindi, yung gusto ng ibang tao. Na kung merong mang humaharang sa inyo ba, mahina itong person mo, para bang lousy. Na para bang hinayaan niyang kontrolin ng ibang tao, pigilan ng ibang tao. Parang sumusunod siya sa ano yung sinusulsul ng iba. Parang gano'n siya, wala siyang sariling desisyon, wala siyang paninindigan sa kung ano yung gusto niya. Para bang siya, yung parang walang anchor, walang anchor ba kung sa bangka pa. Oh. Ganon. Nabubuyo. Ganon siya eh. Na tingin niya kung ano yung gusto ng ibang tao na mangyari sa inyo. Ganon ba yun? Na kung ano yung gustong mangyari ng ibang tao sa inyo, kung ano yung wini-wish nila, yun ang nangyayari at hindi yung kasi nga yun ang nagpapaklawdod sa isipan niya. Yun ang nasa isipan niya, parang naging pessimistic na tuloy. Na parang wala siyang magawa. Ganon. Parang wala siyang magawa. Na parang yun nangyayari kung ano yung gusto ng ibang tao, kung ano yung wini-wish ng ibang tao na mangyari sa inyo, na
hindi kayo magkatuluyan, hindi kayo paano kayo magkatuluyan kung sige lang siya ka, ano, ka, matiyag, no? Walang aksyon. Tapos, kung hindi pa makapag-decide, o paano kayo magkatuluyan? Walang divine timing to. Nasa kanya yan. Pero siya daw yung possible na mapangasawa mo. Siya daw eh. Pero, paano yan magkaroon na ng movement sa inyo? Paano kayo magkatuluyan na kung hindi pa siya magtitake ng action? Kung hindi pa siya gagawa ng move? No? Kung puro lang siya doubted, nagpapadala siya sa mga nagpapaklouded sa isipan niya, kung nagpapahold back siya, kung nagpapakontrol siya sa iba. Ang hina niya, pagka ganun. Di ba? Mahina siya. Para bang hindi niya alam kung ano yung gusto niya. Walang panindigan kung ano yung gusto niya. Ganyan yung klase na ng tao. Para bang walang anchor, walang angkla. Kung sa barko pa, kung sa bangka pa, natatangay ng alon. Kung ano na lang gusto ng iba, na iniwish ng iba, yun ang mangyari sa buhay niya. Sa inyo. Ganun. Crowded din kasi isipan niya. Lousy. Lousy na klase ng person yan. Pero yan daw ang mapapangasawa mo. Yan daw ang makakapiling mo. Yan daw ang makakasama mo. Kasi sa 10 of Pentacles kanina, yan ang tinanong ko, diba? Pero baka matagal-tagal pa to, guys. Bago mangyari yung 10 of Pentacles na to. Ayan. No one knows. Only God knows it. Okay? So, ayan. Ano kaya ang nais niyang iparating sa iyo ni Ace of Wands na to? Pero handa na yan eh, na mag-take na action eh. Oh, ready na siyang kung sa butterfly pa, ready na siyang mag-pollinate. Parang ayan. Yun nga lang, kay clouded yung isipan niya. And pati yung emotion niya. Ayan. Kaya ganyan. Ano yung energy niya lang kasi ito eh. Na parang active. Parang nag-transform siya into butterfly. Ready na siya mag-pollinate. Parang ganun. Yung na-explain ko kanina. Ano kayang nais parating sa'yo ni Ace of Wands na person mo? Four of Swords. Na ganito yung situation niya. Ganyan nga. Ayan. Na yung isip niya ay hindi pa nakarecover. Parang stress, anxiety, unstable with the number 4. Unstable. Ngayon, ibig sabihin may pinagdadaanan to. Ganyan kasi may mga gusto mangontrol. Siguro nagpapakontrol itong person mo. Clouded yung isipan niya. Ganun kasi pag walang pangontra. Kasi ako nasuffer din ako ng ganyan. Alam yung kinontrol ng iba. Ng mga witchcraft nila. Ng mga scheme nila, deceit nila. Mga spell nila. Mga utusan, mga picture, mga ganun. Mga palipadhangin nila, mga ganyan. Pero dapat wag maging lousy yung person mo. O dyan sundin kung ano yung inuutos sa kanya. Lalo kung wala siyang pangontra, dapat maging strong siya, maging matibay. Huwag siyang maging mahina. Ano kaya ang possible na next na mangyari sa inyo? Magkakabalikan? Kung ex mo yan, magkakabalikan kayo? Ay, oo. Kung ex mo yan, magkakabalikan kayo. Ayan o, kasi 3 of Swords in reverse. Ayan. O daw. Yun ang sabi. And then,
King of Cups in reverse. Yan daw ang next na mangyayari. Para bang may maging cold dito. Ikaw ba'y maging cold? Ikaw maging cold dyan sa tao na yan. Oh? Energy ng person mo to? Na-stuck siya, guys. Energy niya yan. Maging cold ka dyan. Yun ang next na mangyayari. Oh my gosh. Ano pa? Ang possible na next na mangyayari. Kasi nga, ganyan yan eh. Ganyan ngayon. Parang, ewan yung person mo. Magkakaroon ng new beginning. O yeah, magkakaroon na daw ng new beginning after mo makaramdam ng coldness. Yung maging cold ka sa kanya, maging emotional, yung ma-attach. Ay, unattach. Yung hindi ka na ma-attach sa kanya. Yung maging cold ka na sa kanya dahil sa inis mo. Siguro, maging cold ka dahil sa inis mo ba sa kanya? Hindi, dahil sa galit mo sa kanya. Oo, matalikod ka na lang dahil sa galit mo sa kanya. Ganyan talaga yan. Kadalasan na nangyayari. Pagka ganyan na parang na-stuck na hindi nagtitake na action, magagalit talaga yung kahit sino, di ba? Parang wala lang sa kanya, no? Ay may isipan mo talaga yan na mag-ano ka na ng iba na lang kasi umasa ka sa ganyan, di ba? Na iba na lang, no? At least hindi ka nag-aantay, hindi ka umaasa sa wala, parang gano'n, di ba? Magkaroon ka lang ng galit sa kanya, maging cold ka lang, no? Umainis ka, parang mairita ka lang din, parang gano'n, parang magkaroon ka pa ng resentment pagka ganyan. Pagka ganyan siya. Oh. At sabi mo, influensyado yung utak niya. Posible naman, hindi siya makapag-take na action sa'yo. Na sige siya pakontrol. Masyado naman siya mahina. Ano siya, bopols. Masyado naman siya mahina. Diba? O dapat maging mahina. Kasi, mahirap yung maging mahina na yan. At, kontrolin ka ng iba. Buti lang kung puro mabuti ang nasa mundong to, hindi. Gusto na iba ng control. Power over others. Yun nga lang. Impyerno sila ilagay. Sa impyerno sila ilagay yung gumagawa ng mga ano na yan. Gusto nilang control. Gusto control ng iba. Gusto nilang power. No? Gusto nila mang-harvest. Inggit nila. Oh my gosh. Kaya dapat wag maging mahina. Ayan. Wag maging mahina. So yan. Itong person mo. Napakalawsi ko ako pa. Lawsi ba? Ang klase ng tao yan. Sabagay, na-stuck kasi siya eh. Para bang clouded yung isipan niya, na-confuse. Ginagawa niya, manifest sa'yo. Sus, Diyos mio. Ano magawa niya dyan? Anong mangyari sa inyo sa manifest niya? Wala siyang action. Oh. Pero yan na daw ang next na mangyayari. Magkaroon na yung beginning, yung cycle sa inyong dalawa. So, ano pa ang next na mangyayari? Next na mangyayari. Ten of Swords. May masasaktan. Sino masasaktan? Siya? Siya ang masasaktan? Siya ang masasaktan. Ma-left out in the cold. Para bang pag-iwanan mo na kasi diba tatalikod ka na, maging cold ka na, maging emotional, ganun. O kaya masasaktan siya. Hindi ka na attach sa kanya, hindi mo na siya inaantay pa. Ganyan kasi ang mga ang tawag ko siya, mga ewan ko ba, ano ba ang tawag niya sa mga ganyang klase ng tao. May term dyan eh, may tawag ako sa ganyan eh, na foolish. Hindi foolish. Mga ganyan. Balingag. Balingag talaga.
Kung saan lumalayo yung isa, doon siya maghahabol. No? Kung saan nandiyan na available na ready na magsama sila, ay parang payaw-ayaw pa. Pangit ng ganong klase ng tao. Oh. Pangit yung ganong klase ng ugali ng tao na pag nandyan ay ayaw pa ayaw-ayaw. Parang nagkakaroon pa ng doubt. Pero pagka lumayo na, ay dun maghabol. Kahit ako, ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko ng mga ganyan, parang, yung mga ganon, ay parang ayaw ko din ng ganyan kasi maano ko lang, ma-stress ka eh. Toxic yan eh, yung mga ganon. Ngayon masasaktan siya. Kasi ma-left out in the cold siya. Para mapag-iwanan kasi tatalikod na lang maging unemotional, gano'n. Maging cold, no? Tatalikuran mo na lang siya. Kaya hindi ka na aasa, no? Move on ka na. Move forward ka na kasi merong, kanina, 8 of Cups yun. Yun. So, ano pa? Ang next na mangyayari sa inyong dalawa. Tingnan natin. Ayan hanggang sa magkaroon na ng magtagumpay na makapag-take siya ng action, ganon. Oo, hanggang sa mag-decide na talaga siya, magtagumpay na siya na mag-take na ng action sa'yo. Kaya magkakaroon na yung beginning sa inyo. Oh my gosh, ang haba ng reading. So, ayan, ito na lamang for collective reading. Ayan guys.